Hello everyone, my name is Vincent Leo M. Santiago and I'm currently an intern here as computer science student at Colegio de San Pascual Bailon. Today, I'm excited to share you with the topic on how to make a restriction and how to make a quizzes, of course in different types of quizzes in Aralinks. So let me just minimize my video camera. Okay. So, I'm assuming na meron na po kayong account sa Aralinks. Ito po yung homepage ni Aralinks, which is pag kinilik nyo po yung icon, dito lang di po kayo mapupunta. Then, punta po kayo kay My Subjects. Kay My Subjects, dito po makikita yung mga different types of subjects nyo. Let's just assume na ang subject nyo po is Science, English, and Filipino. Sa amin naman po is nakalagay sandbox laki yan. Bakit po? Kasi po, ito lang po is for demo. Sa inyo naman po, pag po binuksan yung account nyo, automatic po na may mga subjects doon. Kasi since sila Aralinks na po yung magbibigay ng subjects ninyo. Then, click po tayo kay demo po namin. Dito sa default nyo po is makikita dito na first quarter, second quarter, third quarter, and fourth quarter. Sa amin po, bakit first demo, first quarter, second quarter, and third quarter? Since inedit lang po namin siya na first demo po. Since kasi po kinakalikot lang namin, parang mas maganda po maintindihan po namin. Then, dito po ipapakita ko po bakit na iba yung pangalan niya. Since nakalagay po sa kanya is si first demo, at click nyo lang po itong parang pencil icon. Pencil icon naman po talaga siya. Then, palitan nyo po na kahit anong gusto nyo. Lagyan natin first quarter. There. Nabago na po siya. Then, dito na po is second quarter. Third quarter. Fourth quarter. And hit enter. So, punta po tayo sa first quarter for restriction. I-explain ko po muna sa inyo kung paano gumawa ng restriction. And of course, para bago nyo po itakal kung paano gumawa ng restriction, explain ko po muna sa inyo kung ano po yung restriction dito sa system na to o server po nila. Ang restriction po is meaning, assume po na ako po yung estudyante at ako po yung teacher nyo. Kayo po ang teacher ko. Meaning, wala po kasi kaming note lang po is wala po kaming point of view ni student or wala po kaming account ni student. So, ni-imagine ko lang din po. Kasi ito lang din po yung sigurado na ipapakita lang ni Aralinks kila students. So, assume ko po na meron po dito na assignment and forum software demo and assignment number 2. Si assignment number 2 po is naka-restricted po siya. So, meaning, hindi ko po siya ma-access hanggang hindi ko po na ma-mark as completed si assignment number 1 or di po ako nakakapagpasa ng activity. Kasi po by default, kapag po nakapagpasa ng activity dito, na ma-mark as completed na po siya. Since nakikita naman po dito sa settings na pag nagpasa ng activity is automatic completed na po yung activity na yan. Then, yun po yung restriction na nangyayari dito kay Aralinks. Hindi lang naman po sa assignment siya gumagana. Pwede rin po sa quizzes, sa files, activity, or links ng discussion for online class. Hindi lang po doon. Pero pwede rin po dito sa second quarter, third quarter. Kasi kadalasan naman po, gusto po natin na naka-hide po yung mga activity po natin. Diba? Na sabihin natin na ang school year is sa first quarter pa lang po. Ayaw po natin na ma-access ni student yung second quarter, third, and fourth. Then, bigyan po natin ng restriction si second quarter. Dito po, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-restrict. Click nyo po itong button na ito, which is the tuntun doc. Then, click edit topic.
Then, dadalhin po kayo ni Aral Links dito sa Restrict Access. Dito po sa summary, ano lang po to, details nung second quarter. So, assume ko po na second quarter nyo may mga topics dyan na sa mismong tawag doon. Nalimutan ko ang tawag doon. Sa summary dito may mga topics na itatackle sa loob lang ng second quarter po. Assume na software development. Example lang po, software development for second quarter. Then dito, makapaloob yung mga topics na how to make documentation of software development, how to implement your projects, by following your documentation, and so on. Dito po, pwede nyo dito ilagay yung mismong details ng second quarter nyo, kung ano po yung mga topics na itatackle, mga quizzes, etc. Nasa sa inyo na po yun. Then dito po, punta tayo sa restrict access. By default, nakadan po yung restriction niya. So meaning, kapag di nyo po ine-edit yung mismong restriction, ma-access po ni student to anytime na gusto niya. Then add restriction po. Wag niyo na po siguro pansinin yung course progress completion. Yung date, grade, user, profile, user, restriction set. Kasi meaning, hindi na po siya usually magagamit ninyo. Sure naman po ako doon. Dalawa lang po magagamit dito is si course progress completion and activity completion. Kadalasan si course progress completion is meron po siyang progress na sinusundan. Dito po by default number po siya. Sabihin po natin na nilagay nyo po, set nyo po siya as number 3. Meaning, yung course progress niya po is kailangan makatatlong progress po siya na maka-unlock ng restriction. Meaning, for example, ako po sa first quarter, I-click ko lang po itong quarter. And then, punta tayo dito sa assignment number 1. Sa assignment number 1, once na-unlock ko po siya as restricted, na-mark ko na po siya, na tapos na po siya, is meron na po akong 1 completion. Then, dito sa software demo, assignment number 2, meaning nakatatlong open na po ako ng restriction. Mag-o-open na po itong ito second quarter. Kasi in-set po natin siya as course progress number 3 lang ang progress niya. Meaning, nakuha na po natin yung minimum required para ma-open na po natin yung second quarter. So, kadalasan hindi na rin po talaga ito gagamitin. So, exam po natin to. Ang sure po kung gagamitin nyo is activity completion. Kasi si activity completion, meaning, by default, kailangan niya po i-mark completed yung huling activity na sumunod dito bago tong activity po na to. Here, choose previous activity with completion and then must be marked completed. Ito pong tatlong na to, must not be marked complete, must be complete with pass grade, and lastly, must be complete with fail grade. Pag po ginamit natin si must be complete with fail grade, meaning, ang mga nakapasa lang po ay yung mga naka-mark complete na po ng assignment number 2 with paid grade, sila lang po yung makaka-proceed sa second quarter. So, hindi naman po natin gusto yun mangyayari. Kasi, ang gusto po natin, lahat po maka-proceed sa second quarter. Kahit pasa or pasado. Meaning, dito pa sa system is nakita lang po, ipinapasa lang niya yung mga fail grade. Kasi po, sinet po natin siya as fail grade. So, meaning, ang gagamitin lang po kadalasan dito is must be marked complete. Then, save changes. So, anyone na makapag-mark ng complete nung sa assignment number 2 or yung huling activity
is makakaproceed sa second activity. Yun lang po yung gustong sabihin ni restriction dito. Then, makita po na once na dinan nyo na po, may makikita na po kayo ng logo na lock. Meaning, meron na po siyang restriction. Ito po nakalagay yung details ng summary, software development, how to document mali pa to of software development, how to implement your projects by following your documentation. Nakadepende po sa inyo kung ano po yung topics na itatakal nyo or kung ano po yung gusto nyo ilagay. Then, nakalagay po, lock, not available unless the previous activity with completion is marked complete. Doon, meron na po tayo yung success na restriction na nagawa. Paano naman po kung activity yung gagamitin natin or activity or quiz yung lalagyan natin ng restriction? Ayan, ipapakita ko po sa inyo kung paano gumawa nun. Lagyan po natin si software demo ng restriction since meron pong activity or assignment na nauna sa kanya. Sabihin po natin gusto natin na si student, wag natin siya ipa-access dito kay software demo na file or video kung ano po yung kailangan ninyo. Not unless na mark complete na po niya yung assignment number 1. Punta lang po tayo sa edit settings. Mabalang po tayo. Then, hanapin po natin si restrict access. Dito po, nakalagay na po as kanina po kasi namin, nilagay ko na po ito na activity completion. Previous activity with must be marked complete. Meaning, nailagay ko na po siya kanina. Meaning, si student, hindi na rin po talaga siya, hindi niya ma-access yung mismo forum demo, which is yung link, hanggang hindi niya po nagagawa yung assignment number 1 or na ma-mark as complete. Then save and display. Then dito makita po natin na you have a grade in course total. Not available unless the previous activity with completion is marked complete. Meaning hindi po ma-access ni student to hanggang hindi niya ma-mark yung assignment. So, ganun po yung concept ni restriction access dito kay Aralinks. So, I hope na may natutunan po kayo sa akin na kung paano po mag-mark ng restriction and paano po mag-ayos ng mga settings. Then, sa susunod na topics naman po is explain ko naman po is paano gumawa ng quiz and paano gumawa ng different types of quizzes.